At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Office. Sec Martin, good morning. Good morning, Rhea. Alright, pakilinaw na nga, nag-resign ba si VP Leni Robredo sa gabinete o tinanggal sa pwesto? Sa gabi po ay nakatanggap tayo na statement mula sa spokesperson ni Vice President Leni Robredo na siya ay magpipitiw ngayong araw. But just like any other official day, ay kailangan natin ng official letter ngayong araw na ito, Rhea, para makumpirma natin na mag-resign nga siya ngayong araw na ito. Pero definitely, ang resignation na yan ay sumunod dahil dun sa text message na ipinadala sa kanya ni Secretary June Evasco, tama ba? That was the last straw according to the letter kasi ay inatasan ni Pangulong Duterte si Sap Bongo na wag nang ipa-attend si Vice President Leni Robredo sa cabinet meeting mamaya. Sa pamagitan po ng telepono ay tinawagan ni Sap Bongo si Executive Secretary Medjardea na siya namang nagbigay ng instruction kay Cabinet Secretary June Evasco. Sec Martin, bakit? Bakit di na siya pinapadalo ngayong araw? Kasi po, dahil sa irreconcilable differences in policies, yan po ang binanggit ni Secretary June Evasco at yan din po ang binanggit sa akin ni Special Assistant to the President Bongo kagabi nang mabalitaan natin ay tinawagan natin agad si Secretary o si Sap Bongo. Meron ho ba, reaksyon lang ho, no? Meron ho ba talagang o-plan para tanggalin o agawin umano kay VP Leni itong pagka-vice-presidente? Yang o-plan na yan ay nanggagaling sa kampo ng Vice President Leni Robredo at I mean is the statement. Wala po kaming alam sa administrasyon kung merong plano na patalsikin si VP Leni Robredo. I think that is a speculation coming from the camp of the Vice President. At hindi po trabaho ng administrasyon na magtanggal ng tao. Ang trabaho lang po namin ay magpatupad ng mga polisiya para sa reforma na kailangan natin sa bayan natin. Alright, nabanggit na po ni VP Leni dun sa statement niya yung mga pagkakaiba nila ni Pangulong Duterte no, sa polisiya, sa mga pananaw, sa panig po ng Malacanang, sa panig naman ni Presidente Duterte. Ano naman yung kanyang pagkakaiba o rason? Bakit niya hindi na pinapadalo si VP Leni sa mga cabinet meetings? Pwede ho ba tayo maging partikular? Yes, Rhea, the President has been very open to the Vice President na makipagtrabaho sa kanya pero nakakalungkot lang po ay magkakaiba po ang paano. Sa halimbawa na lamang, yung pinaka-recent na Marcos burial, iba ang pananaw ni Vice President, iba rin po ang pananaw ni Presidente. At ganoon din po dun sa war against illegal drugs. Hindi naman tayo nagtataka dahil ang dalawang issue na ito ay nung panahon pa ng halalan ng eleksyon, kampanyahan ay napag-uusapan na ito. Dito po nakatutok ang Pangulo natin at iba naman ang tutok ng Liberal Party. Pero pag mga cabinet meetings, bukas naman yan talaga sa iba't ibang pananaw eh. Bakit umabot na nagkaroon pa ng utos na wag na siyang dumalo? Kung ganun dapat kalaya ang cabinet meetings natin. Maganda po yung tanong na yan, Rhea. You know, if you're a cabinet member, kasi alam naman natin that you serve at the pleasure of the President. And also, you have to earn the full trust and confidence of the President. And apparently, the order for the Vice President to desist. Yeah. Hello? Yeah, Sec Martin, si Ivan ito. Pursuing your point, is that to say na nagkaroon na ng loss of confidence ang Pangulo kay VP Leni bilang miyembro ng gabinete? Well, Ivan, I'm putting myself in the shoes of the Vice President being a member of the Cabinet. Now, kung ako siguro yung inatasan ng Pangulo na kung ako po nakatanggap siguro ng tawag o text na huwag ka nang umattend ng Cabinet, siguro automatic na siguro para sa akin o kahit sino man na tanggapin lamang na wala ng confidence sa Pangulo dahil alam mo, Ivan, ang pinaka-highlight po ng
trabaho ng isang cabinet official as far as being a member of the official family is concerned is attending the cabinet meetings, because it is in the cabinet meeting where you get the instructions from the president. Right. Your reaction, Secretary Andanar, may mga ilang dinetalye si Vice President Leni na to the effect na parang it became impossible for her to perform dahil unang-una tinapyas daw yung budget ng HUD-C, may mga executive orders that would have made HUD-C a more effective agency na hindi pinirmahan ng Pangulo. Your statement on this, sir. Number one, kung ang pag-uusapan po natin ng budget, Ivan, ito ay preparado nung nakarang administrasyon. So it was already submitted to Congress, and the people who prepared the budget for the different agencies are those who served the last administration. Number two, marami ho talagang mga request ang mga departamento na hindi pa nabibigyan ng approval dahil kilala ho ang ating Executive Secretary as a very detailed man and very meticulous pagdating sa mga executive orders at iba pang mga request ng iba't ibang kalihim. Kasama na ako doon, and it's really a tough job na kailangan tutukan talaga yung bawat EO na request ng isang. So siguro, ang problema siguro ng HUDCC will not be different from the problems of the other departments. At ang kailangan lang ko dito ay persistence. Sec, isa ho sa mga reaksyon na kukuha natin from social media and from elsewhere, yung hindi man lang daw nabigyan ng due courtesy itong si Vice President Leni, at tinext lang siya, no? Hindi man lang siya tinawagan o kinausap ng personal, that she is being fired from her cabinet post. Alam mo kasi, Ivan, the President communicates to all of us, the cabinet members, through the special assistant to the President, Bongo, or the Executive Secretary, or CABSEC being the head of the cabinet meetings and the cabinet secretaries. Sa amin po ay normal lang ang proseso na yan na ang Presidente nagbibigay ng orders through SAP Bongo. Through SMS, hindi ho itatawag, especially something this big. Well, gusto ko sanang sagutin yung tanong mo iba ng diretso, but then again, I'm not so particular if it's SMS na itinawag, kasi wala naman kasi ako dun sa kung nag-SMS ba o nag-voice call. So I really want to be particular on that issue. Okay. Yes, sorry. Secretary, one last point. Yes. Sino na daw ang itatalaga sa HUDCC, Secretary? Magandang tanong yan, May shortlist na ba tayo? Magandang tanong yan, Ivan. Siguro number one, ang unahin muna natin ay tatanggapin ba ng Pangulo ang resignation letter? Because once the official letter comes in, arrives at the door of the President, ay tatanggapin ba niya? Number two, kung tatanggapin ng Pangulo, ay nasa Pangulo na ho yan kung sinong ilalagay niya po as head of HUDCC. Secretary Martin Andanar, thank you very much. Good morning, sir. Mabuhay po kayo dyan sa unang edit. Thank you po. Ang sabi uli ni Secretary June, sabi niya, "Good afternoon, Madam Vice President." Sabi ko nga, dapat hindi Vice President, peking Vice President. Mayor Duterte or Mayor Rodi Duterte through Bongo asked me to relay to you this instruction for you to desist from attending all cabinet meetings starting this Monday, December 5, 2 p.m. So, ngayong araw po yan sa Pilipinas. So again, ang ibig sabihin po ng desist, cease, or itigil, o wag ka nang umattend, tama na. Yun ang ibig sabihin, pinipigilan ka ng presidente na wag ka nang umattend sa meeting. So ang ginawa po ni Pabebe Queen, ni Lugaw Queen Robredo, so nag-release siya ng resignation letter para ipakita na parang ang lumalabas siya ang kusang nag-resign. Ek niya. Pero ang totoo po, siya ay sinipa, niligwak, tinadyakan at sinupalpal dahil wala nga naman po siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa bilang peking Vice President. Okay, ang ginawa niya, palamyerda, paninira sa Pangulong Duterte sa mga magandang proyekto, pagrarally, pakikiisa sa mga rallyistang bayaran na actually ang pinaglalaban nila hindi yung dahil sa kay President Marcos.
yung burial na yon. Ang pinaglalaban nila para i-oust si Mayor Duterte at para hindi mabawi ang vice presidency sa kanya. So yun po yung totoo. So again, ang topic natin is about kung siya ba ay sinipa o kusang nag-resign. Hindi po siya kusang nag-resign. Sinipa po siya palabas. Dahil nakita ng ating Pangulong Duterte, tatanga-tanga, abogagang lugaw, di ba? Abogadang tanga, bobita. So, labas-labas sila ng kultong dilaw ng resignation letter para ipakita sa mga tao na akala na niloloko nila, na kasing tanga at kasing bobo nila, na kunyari ay nag-resign siya. Pero ang totoo, maharlikan sa mga naguguluhan, hindi siya nag-resign, siya po ay tinadyakan palabas. So, again, talagang dapat tuloy-tuloy ang laban natin dahil tulad yan, sinasabotage ang page natin, di ba? So, ganun pa man, I don't know, papalta ko yung password after this video. So, yun yung mga ginagawa ni Robredo. Sabi nga niyo dun niya sa kanyang resignation na hindi niya daw niya papayagan na manakaw. Okay? Sabi niya, I will not allow that the vice presidency to be stolen, sabi niya. So, again, hindi daw niya papayagan na nanakawin yung vice presidency. Eh, Maharlikans, mga kababayan, si Lugaw Queen, ikaw fraud queen, ang tunay na nagnakaw ng vice presidency at ikaw ang nagnakaw ng boto ng bayan. So yun lang po, yun lang ang pinakaano natin. So magdiwang tayo, sabi ko nga kanina, yung mga nag-comment, sabi yan, nabasa ko, nagpapansit, nagkape-kape, nagdiwang sila, nagpalitsyon manok o nagpa-barbecue, isaw, yung favorite ko yung isaw. So yung isaw ng manok. So ayun, tuloy ang laban kasi nga yung mga dilaw lulupasay na naman to dahil alam nyo po ano na sila sukol na sila, so gumagawa sila ng eksena, binabaliktad na nila, di ba? Imagine mo si De Lima na sinabi niya po doble ikolali ako sinabi niya na si Presidente Duterte daw ang drug lord. Baka siya ang drug lord. Sabi nga, kita nyo naman yan kung gaano ka-abnormal ito mga dilaw. Akala po nila maluloko tayo. No? Akala po nila maluloko tayo mga sambayan ng Pilipino. Nagising na ang diwa, nagising na ang mata. Kaya again, sama-samahin natin boses para po mas magising pa yung ibang mga nababayaran at nagtutugtulugan. Definitely mga nababayaran dyan sa rally. Kawawa po yan Ginagamit sila, nakita nyo naman, mga kabataan na mga walang alam. Meron doon isang bata na in-interview na sinabi niya, tinanong siya about sa rally, pero sabi niya pro-Duterte siya, pero ang hawak niya anti-Duterte. Yung placard doon, nahawak niya anti-Duterte, oust Duterte, something. Pero nung tinanong siya ng volunteer o nagbablog din, kung bakit siya nandoon, ang sabi niya maka-Duterte daw siya. So dito na lang po, maliwanag na itong mga nasa kalye, actually biktima po sila ng mga kultong dilaw, nakakaawa po sila dahil sa maliit na pera, tinatanggap nila na bayad ng mga dilawan, ginagawa nila pampatawid ng gutom. Kaya po tulungan natin ang Presidente Duterte dahil maganda yung proyekto niya para sa ating bayan. It's been like 5 months pa lang naman So, 'di ba? 6 na taon pa ang kailangan niyang tulong para sa ating mga mamamayan. Again, sama-samahin natin yung boses natin para marinig ng ating presidente at ng buong mundo at ng buong Pilipinas. So again, si Lugaw Queen, si Fraud Queen ay hindi po nag-resign dahil ang resignation letter ay ek-ek lang niya yun. Kumbaga sa mga nagtatrabaho dyan, formality lang yun para hindi naman halatang sinipa siya at sinampal-sampal para lumaya siya dun sa kanyang posisyon sa HADSI, which is hindi naman siya nakakatulong. Puro pag-iintriga lang, puro pang pictorial lang kulubot niyang pagbumuka. Okay, yun lang po Maharlikans, mabuhay kayong lahat at ingat po kayo, mabuhay. At para hindi mabawi ang vice presidency sa kanya. So yun po yung totoo. So again, ang topic natin is about kung siya ba ay sinipa o kusang nag-resign. Hindi po siya kusang nag-resign, sinipa po siya palabas. Dahil nakita ng ating Pangulong Duterte, tatanga-tanga, abogagang lugaw, di ba? Abogadang tanga, bobita. So, labas-labas sila ng kultong dilaw ng resignation letter para ipakita sa mga tao na akala na niloloko nila, na kasing tanga at kasing bobo nila, na kunyari ay nag-resign siya. Pero ang totoo, Maharlikan, sa mga naguguluhan, hindi siya nag-resign, siya po ay tinadyakan palabas. So, again, talagang dapat tuloy-tuloy ang laban natin dahil tulad yan, sinasabotage ang page natin, di ba? So, ganun pa man, I don't know, papalta ko yung password after this video. So, yun yung mga ginagawa ni Robredo. Sabi nga niyo dun niya sa kanyang resignation na hindi niya daw niya papayagan na manakaw.
Okay? Sabi niya, I will not allow that the vice presidency to be stolen, sabi niya. So again, hindi daw yung papayagan na nanakawin yung vice presidency. Eh mga Harlicans, mga kababayan, si Lugaw Queen, ikaw fraud queen, ang tunay na nagnakaw ng vice presidency at ikaw ang nagnakaw ng boto ng bayan. So yun lang po, yun lang ang pinakaano natin. So magdiwang tayo, sabi ko nga kanina, yung mga nag-comment, sabi niya nabasa ko, nagpapansit, nagkape-kape, nagdiwang sila, nagpalitsyon manok o nagpa-barbecue isaw, yung favorite ko yung isaw. So yung isaw ng manok. So ayun, tuloy ang laban kasi nga, yung mga dilaw, lulupasay na naman to Dahil, alam nyo po, sila sukul na sila. So, gumagawa sila ng eksena, binabaliktad na nila, di ba? Imagine mo si De Lima na sinabi niya po, doble-doble, ikulali ako. Sinabi niya na, si Presidente Duterte daw ang drug lord. Baka siya ang drug lord. Sabi nga, kita nyo naman yan kung gaano ka-abnormal ito mga dilaw. Akala po nila maluloko tayo. No? Akala po nila maluloko tayo mga sabay ng Pilipino. Nagising na ang diwa, nagising na ang mata. Kaya again, sama-samahin natin boses para po mas magising pa yung ibang mga nababayaran at nagtutugtulugan. Definitely mga nababayaran dyan sa rally. Kawawa po yan Ginagamit sila, nakita nyo naman, mga kabataan. Especially something this big. Well, gusto ko sanang sagutin yung tanong mo iba ng diretso. But then again, I'm not so particular if it's SMS na itinawag. Kasi wala naman kasi ako dun sa kung nag-SMS ba o nag-voice call. So I really want to be particular on that issue. Okay. Yes, sorry. Secretary, one last point. Yes. Sino na daw ang itatalaga sa HUDCC, Secretary? Magandang tanong yan, may shortlist na ba tayo? Magandang tanong yan, Ivan. Siguro number one, ang unahin muna natin ay tatanggapin ba ng Pangulo ang resignation letter? Because once the official letter comes in, arrives at the door of the President, ay tatanggapin ba niya? Number two, kung tatanggapin ng Pangulo, ay nasa Pangulo na ho yan kung sino ang ilalagay niya po as head of HUDCC. Secretary Martin Andanar, thank you very much. Good morning, sir. Mabuhay po kayo dyan sa unang edit. Thank you po. Ang sabi uli ni Secretary June, sabi niya, good afternoon, Madam Vice President. Sabi ko nga, dapat hindi Vice President, peking Vice President. Mayor Duterte or Mayor Rodi Duterte through Bongo asked me to relay to you this instruction for you to desist from attending all cabinet meetings starting this Monday, December 5, 2 p.m. So, ngayong araw po yan sa Pilipinas. So again, ang ibig sabihin po ng desist, cease, or itigil, o wag ka nang umattend, tama na. Yun ang ibig sabihin, pinipigilan ka ng presidente na wag ka nang umattend sa meeting. So ang ginawa po ni Pabebe Queen, ni Lugaw Queen Robredo, so nag-release siya ng resignation letter para ipakita na parang ang lumalabas, siya ang kusang nag-resign. Ek niya. Pero ang totoo po, siya ay sinipa, niligwak, tinadyakan, at sinupalpal. Dahil wala nga naman po siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa bilang peking Vice President. O kaya ginawa niya palamyerda, paninira sa Pangulong Duterte sa mga magandang proyekto, pagrarally, pakikiisa sa mga rallyistang bayaran na actually yung pinaglalaban nila hindi yung dahil sa kay President Marcos, yung burial na yon. Ang pinaglalaban nila para i-oust si Mayor Duterte. Light po ng trabaho ng isang cabinet official as far as being a member of the official family is concerned is attending the cabinet meetings, because it is in the cabinet meeting where you get the instructions from the President. Right. Your reaction, Secretary Andanar, may mga ilang dinetalye si Vice President Leni na to the effect na parang it became impossible for her to perform dahil unang-una tinapyas daw yung budget ng HUDC, may mga executive orders that would have made HUDC a more effective agency na hindi pinirmahan ng Pangulo. Your statement on this, sir. Number one, kung pag-uusapan po natin ng budget, Ivan, ito ay preparado nung nakarang administrasyon. So it was already submitted to Congress, and the people who prepared the budget for the different agencies are those who served the last administration. Number two, marami ho talagang mga
request ang mga departamento na hindi pa nabibigyan ng approval dahil kilala ho ang ating Executive Secretary as a very detailed man and very meticulous pagdating sa mga executive orders at iba pang mga request ng iba't ibang kalihim. Kasama na ako doon and it's really a tough job na kailangan tutukan talaga yung bawat EO na request ng isang. So siguro, ang problema siguro ng HUDCC will not be different from the problems of the other departments. At ang kailangan lang ho dito ay persistence. Sec, isa ho sa mga reaksyon na kukuha natin from social media and from Opo. elsewhere, yung hindi man lang daw nabigyan ng due courtesy itong si Vice President Lenny at tinext lang siya, no? Hindi man lang siya tinawagan o kinausap ng personal that she is being fired from her cabinet post. Alam mo kasi, Ivan, the President communicates to all of us, the cabinet members, through the Special Assistant to the President, Bongo, or the Executive Secretary, or CABSEC being the head of the cabinet meetings and the cabinet secretaries. Sa amin po ay normal lang ang proseso na yan na ang Presidente nagbibigay ng orders through SAP Bongo. Through SMS, hindi ho itatawag. At kaunay po ng balitang yan, makakausap natin si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Office. Sec Martin, good morning. Good morning, Rhea. Alright, pakilinaw na nga, nag-resign ba si VP Leni Robredo sa gabinete o tinanggal sa pwesto? Kagabi po ay nakatanggap tayo ng statement mula sa spokesperson ni Vice President Leni Robredo na siya ay magpipitiw ngayong araw. But just like any other official day, ay kailangan natin ng official letter ngayong araw na ito, Rhea, para makumpirma natin na mag-resign nga siya ngayong araw na ito. Pero definitely, ang resignation na yan ay sumunod dahil dun sa text message na ipinadala sa kanya ni Secretary Jun Evasco, tama ba? That was the last straw according to the letter kasi ay inatasan ni Pangulong Duterte si SAP Bongo na wag nang ipa-attend si Vice President Leni Robredo sa cabinet meeting mamaya. Sa pamagitan po ng telepono ay tinawagan ni SAP Bongo si Executive Secretary Medjardea na siya namang nagbigay ng instruction kay Cabinet Secretary Jun Evasco. Sec Martin, bakit? Bakit di na siya pinapadalo ngayong araw? Kasi po, dahil sa irreconcilable differences in policies, yan po ang binanggit ni Secretary Jun Evasco at yan din po ang binanggit sa akin ni Special Assistant to the President Bongo kagabi nang mabalitaan natin na itinawagan natin agad si Secretary o si SAP Bongo. Meron ho ba, reaksyon lang ho, no? Meron ho ba talagang o-plan para tanggalin o agawin umano kay VP Leni itong pagka-vice-presidente? Yang o-plan na yan ay nanggagaling sa kampo ng Vice President Leni Robredo. What I mean is the statement. Wala po kaming alam sa administrasyon kung merong plano na patalsikin si VP Leni Robredo. I think that is a speculation coming from the camp of the Vice President. At hindi po trabaho ng administrasyon na magtanggal ng tao. Ang trabaho lang po namin ay magpatupad ng mga polisiya para sa reforma na kailangan natin sa bayan natin. Alright, nabanggit na po ni VP Leni dun sa statement niya yung mga pagkakaiba nila ni Pangulong Duterte no, sa polisiya, sa mga pananaw, sa panig po ng Malacanang, sa panig naman ni Presidente Duterte. Ano naman yung kanyang pagkakaiba o rason, bakit niya hindi na pinapadalo si VP Leni sa mga cabinet meetings? Pwede ho ba tayo maging partikular? Yes, Rhea, the President has been very open to the Vice President na makipagtrabaho sa kanya pero nakakalungkot lang po ay magkakaiba po ang pananaw. Sa halimbawa na lamang, yung pinaka-recent na Marcos burial, iba ang pananaw ni Vice President, iba rin po ang pananaw ni Presidente. At ganoon din po dun sa war against illegal drugs. Hindi naman tayo nagtataka dahil ang dalawang issue na ito ay nung panahon pa ng halalan ng eleksyon, kampanyahan ay napag-uusapan na ito. Dito po nakatutok ang Pangulo natin
at iba naman ang tutok ng Liberal Party. Aha. Pero pag mga cabinet meetings, bukas naman yan talaga sa iba't ibang pananaw eh. Bakit umabot na nagkaroon pa ng utos na wag na siyang dumalo? Kung ganun dapat kalaya ang cabinet meetings natin. Maganda po yung tanong na yan, Rhea. You know, if you're a cabinet member, kasi alam naman natin that you serve at the pleasure of the President. And also, you have to earn the full trust and confidence of the President. And apparently, the order for the Vice President to desist. Yeah. Yeah. Hello? Yeah, Sec Martin, si Ivan ito. Pursuing your point, is that to say na nagkaroon na ng loss of confidence ang Pangulo kay VP Leni bilang miyembro ng gabinete? Well, Ivan, I'm putting myself in the shoes of the Vice President being a member of the Cabinet. Now, kung ako siguro yung inatasan ng Pangulo na o ako po nakatanggap siguro ng tawag o text na huwag ka nang umattend ng Cabinet, siguro automatic na siguro Right. para sa akin o kahit sino man na tanggapin lamang na wala ng confidence ng Pangulo dahil alam mo, Ivan, ang pinaka-high